Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang lingkod pa sa Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, tatalakayin po natin ang tinatawag po natin na pangakong buhay ng ating Diyos. Alam niyo po, palagi gusto ng Lord yung pinakamaganda, pinaka-the best para sa kanyang mga anak. At bilang anak, kasama ka ron, kung tinanggap mo na si Jesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, mayroong pangakong buhay. No? Pero bago tayo magpatuloy, pangako din niya, sasamahan niya tayo kung tayo lalapit sa Kanya. Hindi tayo ng tulong. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi ginagawa mo, binibigay mo po yung pinaka-the best para sa amin. At hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po na pag-aaral po ng inyong mga pangako, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, makita namin at maging daan ito para makita po namin yung kahalagahan ng totoo na pagsunod. Sapagkat naniwala kami, Panginoon, tanging ang inyong mga salita lamang, tanging ang inyong mga pangako lamang, ang tunay na magkakaroon sa amin, ang magbibigay sa amin ng maganda at magandang klase ng buhay. Yung pangako mong buhay, mararanasan namin kung gagawin namin itong mga aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa Kawikaan 4:10, makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. No? Paano ba na palalawigin ng Lord ang ating buhay? No? Paano niya pahabain yung ating buhay? Una, papatnubayan tayo ng Diyos. Kawikaan 4:11, ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. So ang ating Panginoon, hindi tayo ginawang parang bulag na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun. No, hindi ganun ang ating Diyos. Ang ating Diyos, kagaya ng sinasabi sa ating binasa na ito, papatnubayan tayo na Diyos, no, bilang kanyang anak. Para makamtan natin yung tinatawag na mabuti at maayos na buhay. Pero, kagaya kay Haring David, kailangan hiningin natin ito. Hingiin natin sa Kanya. Kaya sabi niya sa awit ni Haring David sa 5:8, patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran, dahil napakarami ng sa akin humahadlang. Landas mong matuwid, sa akin ipaalam, upang ito'y aking laging masundan. Kagaya kay Haring David, nandun po yung kanyang desire na makasunod sa ating Diyos. Nandun po yung gusto niya na hindi mahadlangan yung kanyang pagsunod kay Lord. No? Gusto niya maging matuwid yung kanyang nilalakaran. No? At para mangyari ito, anong hiling ni David? Patnubayan siya ng ating Panginoon. Tayo din po, kailangan natin ng patnubay, kailangan natin ng giya, kailangan natin ng susundan. No? Kailangan natin ng isang Diyos na palaging nagpapaliwanag ng kanyang salita. Kaya po yung ginagawa natin, tsaka yung utos ng ating Panginoon na araw at gabi pag-aralan ng kanyang salita, mag-meditate ng kanyang salita, ito isang kaparaanan para maranasan natin yung tinatawag na pangakong buhay ng ating Diyos. Hindi po ito mangyayari overnight. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin magpasama sa ating Panginoon. Kagaya kay David, kaya pansinin po niyo si David. Kahit ilang taon na ang nakaraan, ilang taon na nakaraan, still, yung mga nangyari kay Haring David, base sa sinasabi ng salita na Diyos, palagi yung kanyang pangalan na babanggit pagpatungkol sa pagsunod sa ating Diyos. Bakit? Kasi may pangako ang ating Panginoon. No? At itong pangako na ito, kailangan hilingin natin, i-claim natin, no? Sapagkat ito lamang ang tanging paraan para makita natin yung magandang pangakong buhay ng ating Panginoon. Pangalawa, na gusto ng ating Panginoon, gagawin ng ating Panginoon, ilalayo sa pagkatalisod. Kawikaan 4:12, hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad, hindi ka mabubuwal. Lagi ang katatagan ng gagaling sa Lord. Para maging matatag tayo sa buhay, kailangan
Meron tayong tinatawag na alalay, paggabay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na pwedeng utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ay guide, hindi tayo matutumba, hindi tayo mabubuwal. Kaya sabi po rito, basahin po natin sa awit 18:32-34. Ang Diyos na sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Tulad ng usa, tiyak ang aking hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatagas na pana. Tingnan po ninyo, Yaring Daud, yung sabi niya, ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas. Yung dinaraanan niya, siya ang nag-iingat. Kaya nga po, kung tingnan niyo po ang ating Panginoon, nung bago siya pumunta dito sa lupa, inutusan ng Ama sa Langit na si John the Baptist para ayusin yung daraanan, yung way ng ating Panginoon para magawa niya yung mga dapat niyang magawa. No? Ito itong maganda, verse 33. Anong sabi? Tulad ng usa. Ewan ko po kung kayo po ay kakita na ng usa na tumatalon. Kasi pag nanonood po ako sa YouTube, ang gandang tignan. Tumatalon-talon yung usa. To the point na kung minsan inahabol nga siya ng mga ibang klase ng ibang hayop, nagagawa rin ng takasan. Bakit? Kasi nakakatalon sila ng malalayo. No? Parang kagaya sa atin, kahit na parang ang laki nung tatalunin, makakaya natin. Bakit? Aalalayan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating hakbang. Tutulungan tayo ng Lord para hindi tayo tuluyang bumagsak. No? Kaya nga, again, yun na naman. Kung babalik tayo sa pag-meditate ng salita ng Diyos, kagaya ng ginagawa natin, malalaman natin na meron pala tayong kalakasan. Meron pala tayong tibay. Ang kailangan lang natin, totally, magdepende sa ating Panginoon. No? At kapag meron tayong tinatawag na training o pag-aaral kagaya nito, huwag nating palalampasin. No, bakit? Ito yung pagsasanay na ginagawa, tinuturo sa atin. Para sa lahat ng gagawin ng kalaban, alam natin kung paano natin naharapin. Sinasanay tayo para hindi tayo matalisod, hindi tayo matumba, hindi tayo bumigay. Bakit? Gusto ng Diyos yung pangakong buhay maranasan natin. Gusto ng Lord, panghawakan natin ang mga pangako. No? Ito yung tingnan natin. Gusto ng Lord, panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Ano ba yung kanyang mga pangako? Verse Kawikaan 4:13. Panghawakan mo nga ito at huwag pababayan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. So again, para maranasan natin yung pangako ng Lord, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Yun lang, gano'n lang po naman yun eh. Di ba? Marami kasing tao hindi alam kung anong gagawin niya. Panghawakan lang natin yung sinasabi ng kanyang salita. Manalig tayo. No? Manalig tayo, makikita natin kung paano natin haharapin. At ang sumunod sabi gano'n, umiwas tayo sa kasamaan. Kapag ikaw nasanay ka na ng pag-aralan at pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, makakaiwas po tayo sa kasamaan. Kaya sabi niya dito sa Kawikaan 4:14, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mong tutularan. Again, ano ang pagbabasihan natin ng tama at mali? Yung kasamaan at mabuti. Walang iba kundi ang kanyang salita. Yung kanyang mga pangako. Yung kanyang pagtuturo. Yung paglalahad ng kanyang mga salita. At sabi pa rito sa verse 15, kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Palagi ko pong sinasabi ito, may part si Lord, may part tayo. Binibigay na ng Lord ang kanyang salita, ang gagawin lang natin, pipiliin natin yung tama. At kapag pinili natin yung mali din siyempre mangyayari sa buhay natin. Puro mga bagay na hindi magaganda. Samantalang kung tayo magpapatuloy lang sa ating Panginoon, ang daming mga bagay, ang daming mga pangako ng ating Diyos na mangyayari sa buhay natin. Yeah? Pero hindi tayo basta-basta matatalisod. No? Hindi tayo matatalisod. Papatnubayan tayo ng Lord palagi. Pero kagaya ng sinasabi ko, yung kagayang patnubay na ito, dapat magtiwala tayo sa ating Diyos. I-commit natin lahat sa Kanya. Sa gabing ito, tayo lalapit sa ating Panginoon
Sipin natin mabuti. Talagang na-commit na ba natin ang ating sarili sa Panginoon? Kasi kung hindi mo mararanasan. Hindi natin mararanasan itong mga pangako ng Diyos. Of course, magkaiba po yung binibigyan tayo ng testing ng Lord. Iba po yung natalisod tayo dahil may mali tayong ginawa. Iba po yun. No? Iba po yun. Kaya nga po, naniniwala po ako yung mga taong nasa paligid natin, even yung mga doktor, ginagamit ng Diyos para yung katawan natin maingatan natin, para makita natin yung kahalagahan ng totoong pagsunod sa ating Panginoon. Salamat dahil mayroong mga taong nasa paligid natin na ginagamit ng Diyos para tayo makapamuhay ng maayos. At, kagaya ng sinasabi ng kanyang salita, para yung pangako ng ating Panginoon ay tunay na makita natin yung kanyang pangakong buhay. Buhay na masagana at buhay na kaaya-aya. Kapatid, sa mga oras ito, hindi isang aksidente na ikaw ay nakapakinig, napapakinggan mo itong aking sinasabi sa mga oras ito. Ito ay pangakong buhay na maayos ng ating Panginoon, at ito ay binibigay niya sa mga tao na tunay na nananalig at pinangahawakan ang kanyang mga pangako at umiiwas sa kasamaan. Kasi alam po natin na kapag pinanghawakan natin yung pangako ng Diyos, kasunod nito, lalayo tayo, iiwas tayo doon sa kasamaan at lalakaran natin kung ano yung tama sa paningin ng ating Diyos. Kapatid, sa mga oras ito, gusto mo bang maranasan yung sinasabi na tayo ay sasamahan ng ating Panginoon, papatnubayan? Gusto mo ba ng patnubay ng Lord? Gusto mo ba na hindi ka matatalisod sa lahat ng pagkakataon o hindi tayo babagsak sa lahat ng klase ng kasalanan na pwedeng ibigay ng ating kalaban? Sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Kaya nga si David, no? Sabi niya, lumalapit siya sa ating Panginoon. No, binibigay niya. Sinasabi niya sa ating Panginoon na nagpapasama siya. Sabi, inaangkin ni David na ang kalakasan at ang kaayusan ng buhay ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Lalapit tayo sa ating Panginoon. Kung itong ninanais mo, kapatid, nakikita mo na bakit para kang talunan, na para pang ang dali mong bumagsak, ang dali mong bumigay sa kasalanan, ito yung pagkakataon. Hindi isang aksidente na napakinggan mo ang mensaheng ito. Kung itong ninanais mo, gusto mo makalakad ka ng diretso, ng maayos, at gusto mong maranasan yung totoong pangakong buhay na maayos ng ating Panginoon, aanyayahan kita sa panalangin. Aanyayahan kitang sumunod ka sa panalangin na aking gagawin at gawin mo itong personal na nanggagaling sa iyong puso. Dahil ikaw lang at ang Diyos ang pwede na mag-ayos ng iyong buhay. Kahit na anong sabihin ko, kung hindi mo ibibigay ang iyong sarili sa ating Panginoon, kung hindi ka magpapasakop sa ating Panginoon, walang mangyayari na maayos sa ating buhay. Maaring temporary sa tingin mo, parang hindi mo kailangan ng Diyos, pero darating ang panahon, kakailanganin mo pa rin ang Diyos. Actually, ngayon, bakit kailangan dumating pa tayo sa punto na nahihirapan tayo bago tayo lumapit? Kung pwede naman ngayon pa lang, lumapit na tayo sa Diyos. Ibigay natin, i-commit natin ang ating sarili sa ating Panginoon para maranasan natin yung pangakong buhay na maayos at masagana. Tayong manalangin, hilingin ko na sumunod ka at gawin mo na ito ay sarili mong panalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Isang tao na nangangailangan po ng inyong kalinga at ng inyong pagmamahal. Lord, kagaya ng aming pinag-aralan sa umagang ito, sa araw na ito, nakita namin kung ano ibig sabihin ng pangakong buhay, pangakong maayos at matiwasay. Panginoon, salamat dahil pangako mo, papatnubayan niyo po ako sa aking buhay. At ako ay hindi matatalisod. Kaya sa mga oras na Panginoon, pangahawakan ko po yan. Nananalig po ako at nananampalataya po ako na ikaw lamang ang tangi kong kalakasan at ikaw ang tangi kong kaligtasan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa gabing ito, tunay na makita ko, sumunod ako sa sinasabi po ng inyong salita. Patawarin po ninyo ako na kung madalas
lumalayo ako sa inyo, nagsasarili ako. Which, nagiging daan ito para ako po ay manghina, bumagsak. Pero salamat Panginoon dahil minulat mo, inayos mo ang aking kaisipan, pangunawa sa pamamagitan po ng inyong mga salita na binigay sa akin sa gabing ito. Gusto ko po Panginoon na maranasan ko ang pangakong buhay na galing po sa inyo. Buhay na maayos, buhay na masagana. Salamat Panginoon. Lord, sa mga oras ito, kagaya ng inyong isang pangako, pwede po kami mag-intercede, manalangin sa bawat isa, sa aming kapatid o sa aming mismo. Sa mga oras ito, kapatid, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede tayong lumapit kay Lord. Sabihin natin sa Kanya, hayaan niyo po Panginoon sa pamamagitan po ng paglapit namin sa gawin ito. Ialapit ko po Panginoon ang bawat isa na merong karamdaman. Kapatid, merong karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon. Pwede tayong lumapit sa ating Diyos dahil ang ating Diyos, pangako niya na kung tayo lalapit sa Kanya, kagaya kay Haring David, meron siyang gagawin. Kaya naman yung kalalagayan mo, may physical yung karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Opo, Panginoon. Naririnig niyo po, Panginoon, ang daing ng aking mga kapatid. Sagutin niyo po, Panginoon, ayon sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Walang imposible kay Lord. Kung meron kang kakilala, kaibigan, kapatid, na gusto mong ilapit sa Panginoon, sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo kay Lord, sa mga oras ito, ikaw at siya lang ang nakakapatid niyan. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin mo ang magalingan. In Jesus' name. Lord, tulungan niyo po kami, makapamuhay kami ng maayos, hindi lang sa inyo, pati sa aming mga kapatid na makita kung paano po namumuhay ang isang tunay na mananampalataya. Na matuto kaming magpatawad, na matuto rin kaming humingi ng tawad kung kinakailangan, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, kasalanan lamang ang ang magiging hadlang para hindi namin maranasan yung iyong mga pangako. Maaaring hindi namin napapansin. May mga bagay na pala kami mga nasasaktan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malinis at maayos na puso, kaisipan, para palaging isipin namin, hindi yung sarili lang namin kapakanan, kundi yung kapakanan ng bawat isa na naming nakakasalumuha na hindi sa aksidente na dinala niyo po sa amin. Lord, tinataas namin patuloy sa iyo, lalong-lalo ng aming kapatid, kagaya kay Paring Ray, na rin kay Bong Sanchez. Alam niyo po, Panginoon, yung kanilang kalalagayan, maging kay Bear, kay Ben, kay Katoni, kay Ma Silver, yes, kay Ed, makarecover po siya. Yes, Lord. Even sa mga kaibigan kong pastor, Pastor Louie, Pastor Camille, yes, Lord, Pastor Marvin, kayo po Panginoon nakakaalam ng kanilang kalalagayan. Abutin po ninyo sila, Lord, na inyo mapagpalang kamay. Igawad niyo po sa kanilang kagalingan. Igawad niyo po kagalingan. Dahil umaasa lang kami sa iyo. Even kay Marvin, kaya niyo po makarecover po siya. Kailangan po niya, Panginoon, ng lakas na ng gagaling po sa inyo. At yung kagalingan, Panginoon, maging daan ito na lalo po magtiwala ang aking mga kapatid na ito. At ulit, Panginoon, salamat sa aking mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, kanilang anniversary, sa pagsasama mag-asawa. Dahil ito po, Panginoon, ay biyaya na galing po sa inyo. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami sa extension ng buhay na pinagkakaroon mo. Sa extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Lord, kailangan ng bansa po namin ng gabay po niyo. Tulungan niyo, Panginoon, ang aming presidente, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa gobyerno, sa national man, sa lokal, na tunay na magkaisa po sila
para gawin po yung pinakamabuti, pinakamainam sa inyong harapan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ikaw lang ang po pwede na magbigay ng tama at maayos na kaisipan sa paglilingkod para po sa aming bansa. Palayain niyo po ang bansang Pilipinas sa lahat ng klase ng idolatry, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na totoong gampanan po ng kanilang tungkulin dahil sila po nagpapa-implement ng batas, ng peace and order ng aming bansa. Tulungan niya rin, Panginoon, ang aming mga senador, mga congressman, na magkaisa po sila sa paggawa ng batas na nanggagaling po sa inyong salita para tatawagin itong God's law. Ito po ay batas na galing po sa inyo. Lord, pagpalain niyo rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Sa gabing ito, Panginoon, umaasa po kami na kami po ay napagpala na at patuloy mo pang pagpapalain dahil kami po ay nananalig at naniniwala ng lahat ng aming binulog sa gabing ito ay pinakinggan at meron ka pong kasagutan ayon po sa iyong pamamaraan. Muli, maraming salamat po sa gabi ito, sa pagsama niyo po sa ginawa po namin pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Kung kayo po ay mayroong katanungan o mayroong kayong inquiry patungkol po sa ating pinag-aralan, nandyan po, mag-PM po kayo at mayroon pong sasagot sa inyo para pagtugon dito sa mga bagay na gusto po ni-inquire. At muli, hihingi po ako sa inyo ng konting pabor. Kung kayo naman po ay nakaranas ng pagpapala, nakaranas po ng kagalingan, hihilingi lamang po namin sa inyo na please i-PM nyo lang po kami para makita po namin kung ano po yung magandang naitutulot itong pag-aaral. Ito po ay nagiging encouragement sa akin sa po ng aking mga kasamahan dito sa Pateros Evangelical Church. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan namin ang tunay na kagalakan ng gagaling sa ating Panginoon dahil sa pagsagot, pagtugon sa lahat ng inyong karaingan, sa lahat ng inyong paglapit, pagtangis sa ating Panginoon. Muli, ito po yung Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelicals nagsasabing, pagpalain po tayo at magandang gabi po sa ating lahat.